And ngayong Year of Faith, ang pinaka-foundation ng Year of Faith, or sabihin natin yung faith, is prayer. Okay? Sabi ng mga santo, if a Christian says he has faith but he is not praying, he is lying. Hindi totoo yun. Kaya if we call ourselves Christians and we have faith in the Lord, the basic thing there is prayer. So, tatanungin ko kayo, kumusta na ba yung inyong prayer life? Yan ang tanong natin. And ngayon, mag-faith check tayo. How are we going about with our prayer life? Aside from the Vespers. Sinong nagdadasal dito pagkagising? Paggising ninyo sa umaga, sinong nagpapasalamat sa Lord na bumukas pa yung mata ninyo? Yes? Wow, ang dami. Sinong nagpe-pray dito bago magising? Yes, syempre. So, before eating, nagpe-pray kayo? After eating. So, those are simple things, no? Lalo na kung nasa fast foods kayo, kakain tayo, nagpe-pray ba kayo? Or sa meals lang kayo nagpe-pray? Pero sa mga merienda, snacks. So, find opportunity to pray. Very important. Sa atin, mga drivers, kailangan din tayo mag-pray. That none may be hurt as we pass by. Yan ang prayer natin. Lord, give me a steady hand, a watchful eye, that none may be hurt as we pass by. Always ganon. Kapag kayo mag-work kayo or you'll do something, you'll get busy during the day, you study and everything. And na-share ko sa inyo noon. Sabi ko, may prayer din ako na prayer din ng iba. Lord, I will be very busy this day. If I may forget Thee, please don't forget me. No, find little prayers, kumbaga, find little prayers, short prayers lang. Okay? So, sa devotion to the Blessed Mother, do we pray the Rosary? We pray the Rosary as a family, or you pray the Rosary individually. And for us, Brebs, hanggat maaari, alam natin yung Rosary. Memorize natin yung mga mysteries. Kasi we are advocating it eh. Tayo, we are Eucharistic liturgical group tayo. So, alam ng mga tao that we are a prayer community. We are praying together as a community. So, these basics of the Catholic Church, dapat alam natin. Hindi lang talagang, kumbaga alam natin by heart. Kasi yun yung connect natin kay Lord eh. Prayer is not just something that is called for us because we are Christians. But more than that, we are developing a relationship with the Lord. Ba? Yung prayer sabi sa mga text ninyo walang 24/7, walang putol. Pwede kayong kumonekta anytime. Kahit wala kayong load. Kung wala nga kayong load, dapat nga kayong mag-pray. Kung, ano tawag yan? Hindi nawawala ng signal si Lord. Diba? All the time, open siya. Kagaya ng mga cellphones natin. Kahit na magandang cellphone natin, kung walang signal, useless din eh. Hindi man siya pwedeng gamitin. Diba? So, very important yung communication. When we are communicating with one another, very important, lalo na ngayon, yung age of communication, sobra-sobra. Di ka matigil talaga sa cellphone mo. Kahit wala nagte-text sa'yo, feeling mo may nag-text sa'yo eh. Ba't mo yan, ilalabas mo. Diba? Kasi feeling mo may nagko-communicate sa'yo. Ikaw din, parang feeling mo, kailangan mo mag-communicate. Baka mag-away kayo eh. Baka may magalit pag di ka nagko-communicate. So, kung minsan, nagkakagulo din tayo kung may miscommunication, pag hindi nagkaintindihan. Bakit? Kasi baka hindi na i-communicate ng maayos or hindi masyadong nagkausap. So, very important. Basics of prayer is communication.
we communicate to the Lord. Sasabihin natin kay Lord yung longings of our hearts. So ito yung basis ng faith natin. No? Kaya sabi dito sa reading natin, actually yung Romans 12 is our way of life. Binasa niyo na ba yung Romans 12? Hindi yung Romans novel, okay? Romans 12. Romans 12. Letter of St. Paul to the Romans. Baka iba yung binabasa niyong Romans. Ito yung basahin ninyo. Pag babasahin nyo to, more or less, magkakaroon tayo ng structure kung bakit tayo nagbe-brevs. Kasi may mga nagbe-brevs matatagal na, may mga bagong brevs. So, hanggang ngayon, paano ba ang buhay brevs? Magkakaibigan lang ba tayo? O magkakamag-anak lang ba tayo? And then just we just do our own things? There must be something more. Diba? Pag nagkakasama na tayo as brevs, live the brev way. Live the brev way. Kasi nga, lalo na magkakapamilya tayo. Sabi nga ni Gab, ano yung sabi ni Gab? May narinig akong kwento tungkol kay Gab. Na, that is not a brave way. He has observed something, and then he said, that is not the brave way. So, kung yung maliit na bata, alam niya na yung brave way. Tayo kaya, are we still wondering what is the brave way all about? Read Romans 12. Dito, ulitin natin. Sa reading natin ngayon, Romans 12, Romans 12, 9 to 12. Your love must be sincere. Yun lang, ano? Totoo dapat yung love natin sa isa't isa. Detest what is evil. Dali lang naman siguro to. Kung evil na, lumayo-layo ka na kasi wala kang panalo sa evil. Cling to what is good. If we are learning something good in the brevs, cling to it. No? Patunayan natin that we uphold that. Love one another with the affection of brothers. Wow, hindi naman siguro ito mahirap. Magkakamag-anak na nga tayo. At saka magaganda naman tayo lahat. At mga gwapo. Siguro, hindi naman siguro tayo mahirap mahalin ng bawat isa. Kaya nga, pag nasa brevs ka, be at your best. Diba? Hindi yung nasa brevs ka, you become worse. Pinapahirapan mo yung iba. That's not the breve way. When you are in the brevs, tell yourself, ano bang maitutulong ko sa brevs? Ano bang magagawa kong maganda sa brevs? Ano bang maipapakita ko kay Lord through the brevs na maganda? Be at your best. Diba? Hindi ka pabigat. Anticipate each other in showing respect. Anticipate, unahan tayo kung pwede. Diba? Huwag niyong antayin pa tating may magsasabi pa sa atin na mag-show ng respect. Let us be, kumbaga, yung initiative na natin. It's already by heart. Do not grow slack, but be fervent in spirit. He whom you serve is the Lord. Huwag tayong babagal-bagal. Minsan, alisto tayo kanina, mamaya mabagal na tayo. Bakit ganon? Kasi nainis tayo sa isang brev. Isipin natin that we are in the brevs because we are serving the Lord. Ang point dito is the Lord. If you show respect to your brother, you serve in the brevs because you are serving the Lord, regardless of who the people around. Diba? Medyo hindi ka muna gusto isang tao, mag-attitude na tayo, hindi naman siguro tama yon. Kasi nasa brevs tayo, hindi dahil sa kasama natin, but because, in the first place, it is the Lord whom we please. Okay? Mahirap, lalo na kung hindi ka nagdadasal. Madali pag nagdadasal ka. Kasi pag lagi ka nagdadasal, nagfo-focus ka na kay God . And if God was crucified on the cross, yung pains niya sa cross, sobra-sobra, tayo lang kaya. Ano kaya yung pain natin? Diba? Tumubo lang yung ating hanging nails, hindi na tayo mapakali. Yung kayang na-crucify pa. Kaya kuminsan, meron tayong konting inconveniences, bear it. Diba? Sabi mo kay Lord, for the conversion of China na lang ito. Magbago na lang ang China. You know, yung konting sufferings and inconveniences natin, bigay natin kay Lord kasi grace yun . Chance ni Lord yun para makagalaw siya.
Kaya sabi ng mga saints, one of the pinaka-wasted na treasures ng isang Kristiyano, yung kanyang suffering. Kasi once we start suffering, inconvenience, nagko-complain na tayo agad. Instead of being one with the sufferings of Christ, nagko-complain tayo agad, sayang. Kaya pag kayo may konting inconveniences, give it to God. Yung mga ibang saints nga they choose inconvenience. Naghahanap sila. Yung nag-mentor sa akin, si Brother Paul Aguas, kasi maganda ang buhay niya Alam niyo ginawa niya para magkaroon siya ng konting suffering? Nilagyan niya ng maliit na bato yung sapatos niya. Pipilay-pilay siya. Sabi ng asawa niya, kaya pipilay-pilay ang asawa ko. Yung pala, he chose to be inconvenient. Diba? He chose inconvenience para may maibigay siya kay Lord na suffering. Diba? Pag sasakay kayo ng jeep, saan kayo umuupo? Ano ang pinakamahirap na upuan doon sa jeep? Sa pinakalikod ng drive. Kasi ikaw talaga mag-aabot ng pamasahe Diba? Ako, pag nag-jeep ako, pinipili ko yung likod na yan. Kasi I have a chance to serve my brothers and sisters. Chance mo yun, di mo sila kilala, but you're serving them by, pinapasa mo yung pamasahe sa kanila. Yung minsan nga ba hindi pa nga mag-thank you masungit pa nga, pakiabot nga. Or basta igaganon lang yung kamay. Pero you choose the inconvenience because you are suffering with the Lord. Kasi kung puro convenience tayo, a little convenience, maiinis tayo. Bakit? Hindi tayo nasanay. Hindi tayo nasanay. Diba? Kaya yung mga inconveniences na yan, chance na yan para maipakitang Kristiyano kayo. Sabi nga ni Lord, enter through the narrow gate. Tayo, gusto natin yung convenience. Doon tayo sa yung highway to hell. Sementado, madaling pumunta sa hell Pero pumunta sa heaven, mahirap Sinasabi ng Lord, enter through the narrow gate. Kaya nga, doon sa Bethlehem, if you go to the sino nakapunta na dito sa Bethlehem? Ang dami. Dami pang nag-imagine. Alam niyo sa cave, kung saan pinanganak si Lord, hindi ka pwedeng pumasok doon ng nakatayo Kasi talagang bababa kang ganun kasi it's a cave talaga Yung kung saan yung mga animals, kung saan yung sa Bethlehem. Automatic talaga, you will enter through the narrow gate. You will automatically bow before the Lord. Kasi mababa yung susuotan para papunta doon sa That's a sign. Diba? Kaya these are virtues for us to live the brave way. Kahit hindi ginagawa ng iba. Kung ginagawa ng iba yung hindi maganda, sila yon. Kaya lang breves tayo Huwag natin kakalimutan, sasama tayo. Isipin natin na breves tayo in the first place and we want to please the Lord. Try it. If you try it, makikita ninyo yung grace na darating sa inyo. Tulad ng prayer. Alam niyo ang pinaka-powerful na prayer? Prayer and fasting. When you meron kang mabigat na dadalhin sa Lord, huwag kang magdasal tapos wala kang sacrifice. Magdasal ka, mag-fasting ka. Ano yung fasting? Buwasan mo yung pagkain mo. Or mag-sacrifice, gusto mong kainin, huwag mo munang kainin. Busog ka naman Or gutom ka, isipin mo, mayroong pang mas gutom sa'yo, sacrifice na lang. Kasi meron kang intention. Kaya especially when you are oppressed by the devil. What I mean by oppressed by the devil is mabigat yung problemang dinadala mo. Pray and fast ka. Pag ganon, makikita mo, effective yung prayer mo. Hindi dahil sa magaling ka magdasal, kundi may sacrifice ka para makagalaw ang Panginoon. Remember, it is the Lord when we pray. It is not us when we pray. It is the Lord. Yan. Rejoice in hope. Wow. Okay, mawawala ng pag-asa. Diyan, sa January, by the end of January, pupunta kami sa Sayangan. Kasi doon sa Sayangan, sa high school doon, St. Paul's Academy, may graduating student na nag-suicide. Diba? Nag-suicide siya. Bakit siya nag-suicide? Family problem daw. Pag nag-suicide ka, ibig sabihin, feeling mo wala ka ng pag-asa. Diba? There is no more tomorrow. So you kill yourself. Hindi naman daw siya
wala naman daw siyang boyfriend, walang, she's a girl. She's a girl. Okay? She's a girl. Nagpakamatay siya. Problema sa family. So, yung mga iba, nakita nila na parang maganda ata mag-suicide. Wala nang balikan yun, So, parang nagiging cool sa kanila yon. So, we have to go there to debrief the children through the pro-life. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa. No? Habang buhay ka, may pag-asa. Sabi nila, habang may pag-asa, may buhay. Mas maganda daw yun kasi pag nawalan ka ng pag-asa, kahit buhay ka pa, para ka na ring patay. Be patient under trial. Ito yung sinasabi natin. Be patient under trial. Hindi pa tapos ang laban. And the last is, basahin ninyo. Ano yung last? Persevere in prayer. Ano ang persevere? Ha? Ano ang persevere? Ano ang persevere? Persevere. Huwag kayong susuko. Huwag susuko. Sa ibang salita, huwag kang susuko. Sa ibang salita, persevere. Diyan ngay, kung Ilocano, diyan, agpaot ka. Di ba? Paot. Yung endure. Halimbawa, sa marathon, huwag kang basta hihinto kung napagod ka. Tumakbo ka pa rin. Di ba? Parang ganon. Huwag kang bibitaw. Persevere. Kaya tayo mga kapatid, bilang breaths, ang advocacy natin is prayer. Basically, prayer. Bakit tayo nagbe-breviary? Para ma-inspire din yung ating mga minamahal na mga kaparian na magdasal din. Na yung mga nagbi-mission, magdasal din. Yung mga nasa Pink Sisters, nagdadasal sila. Hindi sila nagbi-mission Pero ang pinakamahirap na mission sa lahat is prayer kasi. Madaling gumawa ng kabutihan Pero yung magdasal, hindi madali. Ito yan. Kaya if you want to focus ourselves in what we are doing, what we are doing is according to the grace of God, you pray. So, for the last, sa mga importanteng libro sa bahay natin, aside from the Bible, hopefully kayo may mga personal breviary na kayo. Tapos see to it na meron kayong compendium or catechism of the Catholic Church sa bahay ninyo. Para yung basics of our faith, nandito na. Nandito lahat Merong mga mas simple pa dito, yung Catechism for the Filipino Catholic by Bishop Bacani. Yun. Pang-Pilipino talaga yun. Pag binasa mo yun, Filipino setting talaga. Pati piyesta, pati maganda yun. Kung gusto mong Filipino setting yung katekismo. Importante. At sabi dito, nabasa ko kanina, ito kasi US Catechism of the Catholic Church. Although pare-pareho lang naman. Pero yung the way we treat it, according to Filipino setting, sabi dito yung tungkol sa life of prayer. Babasahin ko lang dito, why is prayer a battle? Bakit ba ang tawag sa prayer battle? Bakit parang nasa giyera tayo pag nagdadasal tayo? Siyempre, pag nasa giyera ka, hindi ka magdadasal. Magdadasal ka talaga. Sabi nga ni Kuya Bong, Ate Chachi. Kasi yung asawa ni Kuya Bong, yung pinsan ni Ate Chachi, madasalin. Lagi siyang na-admonish, magdasal ka. Sabi kay Kuya Bong. Si Kuya Bong, nasa military siya. Sabi niya, she might not know, I might be praying more than her. Kasi nasa battlefield siya, kagagaling lang niya sa Afghanistan. Sabi dito, prayer is a gift of grace, but it always presupposes a determined response on our part. Pag sinabing determined, yung persevere in prayer, because those who pray battle against themselves. Sinong unang nakakalaban natin? Sarili natin.
their surroundings, and especially the tempter, who is the devil, who does all he can to turn them away from prayer. Ang gusto ng demonyo, huwag tayong magdasal eh. Bakit? Para tayong pine tree. Pag na-earthball tayo, tapos na tayo. Kasi puputulin yung roots eh. Yung roots ang bumubuhay sa pine tree. Isa sa mga pinaka-complicated roots, yung pine tree. Kaya pag in-earthball mo yun, wala siyang pag-asa talaga. Almost zero. Ganun din sa atin. Once we cut ourselves from the Lord, through prayer, wala tayong pag-asa talaga. The battle of prayer is inseparable from progress in the spiritual life. So habang nakikipaggera ka, yung nagdadasal ka, nag-i-improve naman ang spiritual life mo. We pray as we live, because we live as we pray. Amen.